Purihin ng Panginoon, magandang gabi sa bawat isa. Ayan, magandang gabi po. Ito po yung ating ikalawang gabi, ikalawang araw ng ating pag-aayuno, ng ating prayer and fasting. Ngayong gabi, ang ating pong message is about the supernatural work of fasting. Fasting, supernatural ito eh. Kapag tayo nag-fasting, tayo po ay sinasamahan ng Panginoon na ang Diyos makakilos sa ating buhay. Fasting is not just an ordinary skipping ng pagkain o pagdidisiplina ng ating pong katawan o yung pagkokontrol natin sa cravings natin. Opo, mabuti yon. Pero sinasabi ng banal na kasulatan na fasting is never just an ordinary. It is never a physical act. Fasting is a supernatural act with supernatural results. Kaya ang pag-aayuno talagang pumapasok kasi sa supernatural act na tayo po humihingi ng supernatural na resulta. Ngayong gabi, meron po akong tanong sa inyo. Ninanais mo ba na maranasan ng Panginoon sa mas malalim, mas mataas, at mas makapangyarihang antas? Gusto po ba natin yon? Ako gusto ko to. Ito yung prayer ko. Because Christianity is not just about an ordinary life. Christianity is about supernatural. Christianity is about the supernatural move of God. It's all about the move of God, the power of God. You see, fasting is a spiritual technology. It is a divine system that connects earth to heaven. Ang pag-aayuno, ito yung nagko-connect ng mundo natin doon sa mundo ng Diyos, sa langit, sa presensya ng Panginoon. Fasting unlocks God's power beyond human capability. Ang pag-aayuno, ito yung nag-unlock ng kapangyarihan ng Panginoon. Higit pa sa kakayanan ng tao. Kapag ang isang mananampalataya ay nag-ayuno na mayroong tamang puso, when a believer fasts with a right heart, heaven responds. Ang langit tumutugon. Ang mga anghel gumagalaw, kumikilos. Ang revelation nahayag, nagfo-flow. At yung atmosphere nagkakaroon ng pagbabago. Yung stronghold na gawa ng kaaway, ito ay umihina. At yung supernatural intervention ay nahayag. Kaya napakahalaga na sa ating pag-aayuno, tayo po ay mayroong tamang puso. Na ninanais natin ang Diyos kumilos, ang Diyos gumalaw. Gaya sa Book of Acts, ang Panginoon talagang nag-manifest siya, merong supernatural intervention. You see, fasting is not just natural discipline. It is a supernatural participation with the work of God. Na kapag ikaw nag-aayuno ka, nagpapasing tayo po ay nakikiisa sa Diyos. Tayo po ay umaayon sa galaw ng Diyos. Tayo po ay sumasampalataya na ang Diyos ay gumagalaw at kumikilos. Na ang Diyos patuloy na kumikilos at gumagalaw. So ngayong gabi, this is the question. How does fasting activate heaven, break the natural order, and release God's power? Paano ang pag-aayuno ay nagbubukas ng langit? Sumisira ng mga natural na kalagayan na pangyayari at nagre-release ng kapangyarihan ng Diyos. Pag-usapan po natin ito. How does fasting activate heaven, break the natural order, and release God's power? First, fasting engages angelic activity and opens supernatural revelation. Tandaan po natin ito, mga kapatid, na kapag ikaw ay nag-aayuno, nag-i-engage ka doon sa pagkilos ng mga anghel. At tandaan natin ang mga anghel ay pinadala para sa atin, para tayo ingatan, para tayo samahan. Ang mga anghel ay gumagalaw kapag sinabi natin sa Panginoon, Lord, gumalaw ang anghel sa amin. Kaya napakahalaga yung fasting. Sapagkat sa pamamagitan ng pag-aayuno, lumalalim ka sa ugnayan mo sa Diyos. Lumalawak ang iyong pagkaunawa tungkol sa Panginoon. You see, fasting engages angelic activity and opens supernatural revelation. Angels move when believers fast.
Ang mga anghel kumikilos kapag tayo nag-aayuno. Isang halimbawa niya makikita natin sa aklat ni Daniel. Daniel chapter 10. Nang si Daniel sa chapter 10 ay nag-ayuno for 21 days, nang hina na siya. And then suddenly, nag-appear sa kanyang isang anghel. Verse 10, sabi rito, hinawakan at tinulungan niya ako habang nanginginig pa ang aking mga kamay at mga tuhod. Nung oras niya nag-aayuno siya, kumilos yung anghel sa kanya. Lumapit yung anghel sa kanya. Tinulungan siya ng anghel. In verse 11, sinabi ng anghel, Daniel, mahal ka ng Diyos. Tumayo ka at makinig ng mabuti at sasabihin ko sa iyo. Dahil sinugo ako ng Diyos dito sa iyo. Sinugo ako ng Diyos para sa iyo. Sabi ng anghel. In the English version, it says, from the first day you began to fast, I was sent. The angel was sent to assist him. The angel was sent to release that revelation, that direction that comes from the presence or from the throne of God. You see, while Daniel fasted, nung si Daniel nag-aayuno siya, yung anghel kumilos at merong spiritual warfare na nangyari, merong breakthrough na na-dispatch o nahayag. Victory was enforced when he prayed, when he fasted. Makikita natin yon sa Daniel chapter 10, verse 12. Sinabi sa akin ng anghel, Daniel, huwag kang matakot sapagkat sa unang araw pa lamang ng iyong pagpapakumbaba. Kaya nga yung fasting, ito yung pagpapakumbaba natin sa Diyos. Sabi sa kanya ng anghel, nung unang araw pa lamang ng iyong pagpapakumbaba sa Diyos at hangad mong maunawaan ng pangitain, hangad mong maunawaan ng kapahayagan, sinagot na ang iyong dalangin, kaya pumarito ako upang dalhin ang kasagutan sa iyong dalangin. Sabi ng anghel, pumarito ako sa iyo upang ipagkaloob sa iyo, upang i-release sa iyo yung kapahayagan ng pangitain. Pero sabi ng anghel, verse 13, pero hindi ako nakarating agad dito dahil sa loob ng 21 araw ay hinadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Michael na pinuno ng mga anghel dahil ako lang ang nakipaglaban sa pinuno ng Persia. So makikita natin dito, ang anghel kumilos sa kanya, ang anghel gumalaw sa kanyang buhay, ang anghel nakipag-usap sa kanya. Alam nyo, minsan din natin nakikita yung mga anghel. Pero alam nyo, kapag ikaw ay nanalangin, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, ang Diyos ay nagbibigay ng pagtulong. Sabi ng Psalm 91, papadala niya ang kanyang anghel para ikaw ay kanyang ingatan upang hindi ka matisod. So tandaan po natin ito, meron tayong mga laban sa buhay natin na demonic in nature. Some battles are demonic in nature. But when we fast, God provided angelic help and activates them to defend us. Minsan sa buhay natin, akala natin ordinaryo lang. Pero may mga demonic attack, may mga demonic harassment. And when we fast, when we pray, ina-activate ng Diyos yung anghel na nakasubaybay sa iyo. Yung anghel na nagbabantay sa iyo. At siya'y mag-iingat sa iyo at siya'y magre-release sa iyo ng nais ng Panginoon na maunawaan mo. You see, mga kapatid, fasting calls for supernatural reinforcement. It is like pressing a button that activates heaven's army. Kaya nga ang fasting, kaya nga pagka ikaw nagpa-fasting, nag-skip ka sa pagkain, ibig sabihin dumadako ka o pumaparong ka sa mas malalim na kahulugan ng pananalangin. Lumalalim yung antas ng iyong panalangin. Kaya nga parang ina-activate mo o pinipindot mo yung button na nag-activate ng sundalo ng langit. You see, fasting shifts the battle from the human realm to the angelic realm. Kaya tinulungan si Daniel ng anghel. Kasi it's no longer about an ordinary fasting or ordinary life sa buhay ni Daniel. It's about warfare. Kaya pagka tayo nanalangin, mga kapatid, may digmaan. May warfare. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, nakikipaglaban tayo sa mga prinsipalidad, sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa mga pinuno ng kadiliman na nasa ating kaitaasan. At ito pumipigil, kaya nga yung panalangin ni Daniel, pinigilan ito ng isang demonic
principality, ng isang territorial spirit. Hinadlangan yung anghel na si Gabriel na magdadala ng mensahe kay Daniel. But because Daniel fasted, dahil siya'y nanalangin, nahayag o na-release sa kanya yung kasagutan sa kanyang panalangin. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, fasting clears the spiritual fog. It removes distractions that blocks heaven's signal. Inaalis nito yung distraction na pumipigil doon sa pagkilos ng langit sa ating buhay. O yung pagbibigay sa atin ng signal ng langit. Kiniklear ng fasting yung mga spiritual fog, yung mga demonic harassment. Kaya mamaya pag-pray natin ito, mamaya meron tayong battle. You see, fasting releases visions, direction, discernment, and insight become sharper. Nagbigay ang anghel sa kanya ng kapahayagan dahil si Daniel ay nag-ayuno. Nag-fasting siya. Sabi ng Daniel chapter 10 verse 14, pumarito ako, sabi ng anghel, upang ipaunawa sa iyo. Take note of this. Sabi ng anghel, pumarito ako sa iyo, sinugo ako sa iyo, upang ipaunawa sa iyo ang mga mangyayari sa iyong bayan. Sa mga huling araw, sapagkat mayroon pa mga pangitain para sa mga araw na yon. I was sent to tell you what will happen to your people in the future. For the vision concerns a time yet to come. I was sent, sabi ng angel. Kaya merong angelic movement when we fast, when we pray. Katulad ni Daniel, he experienced the manifestation of that angelic activity. At nabuksan sa kanya yung supernatural revelation. Praise the Lord. When Daniel fasted, God released supernatural understanding, visions of the future, and prophetic revelation. Kaya tayo nagpipray tayo. Nagpa-fasting tayo. Para i-release sa atin ni Lord kung ano yung direksyon niya sa ating buhay, sa ating iglesia. Kung ano yung nais ng Panginoon na maunawaan natin. Kasi ang church, ang paglilingkod, hindi ito gawain ng tao. Gawain ito ng Diyos. Ang Diyos ang may dahilan, ang Diyos ang siyang nagbigay ng pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng church dito, na tayo po ay sumamba sa Panginoon, na tayo magkaroon ng pagkakatipon-tipon. It is the work of God, not the work of man. That's why when we fast, si Lord nagbibigay ng revelation, nagbibigay ng understanding, nagbibigay siya ng visions. Heaven's message becomes clear when the flesh becomes quiet. Ang langit nagbibigay ng kapahayagan kapag yung flesh natin, yung human desire, yung human cravings, ay tumatahimik. Real talk lang, mga kapatid. When believers pray for clarity, kapag ang isang mananampalataya nananalangin para sa isang kaliwanagan sa kanyang buhay, pero hindi siya nag-aayuno, hindi siya makakatanggap ng clarity o ng kaliwanagan sa kanyang buhay. Fasting is God's chosen system for revelation and angelic visitation. Tandaan po natin yan, na ang fasting ay pinili ng Diyos para sa atin, para sa kanyang mga anak, para sa kanyang bayan, para siya magbigay ng kapahayagan. Most of my revelations, my understandings, spiritual insight, galing yun sa fasting. Galing yun sa malalim na pananalangin. And of course, angelic visitation. Yung pagliligtas sa akin ng anghel na may tao nagbanta sa buhay ko. And then suddenly, hindi ko alam, parang naalis ako sa ganung kalagayan at napunta ako sa isang lugar. It is not my way of saving myself. It is the work of God. Kasi yung tao nagbabanta ng buhay ko, 7 beses na pumunta sa bahay namin.
Hindi ko nakita yung anghel, pero naramdaman ko yung presence niya. I have this testimony na sa bahay namin, pagod na pagod ako, nakatulog ako sa sopa. Ang doorbell namin sira. And then suddenly, nag-ingay yung doorbell. Labas ako, walang tao. Natulog ulit ako. Pagkatapos nag-doorbell ulit yung silang doorbell. May nagdo-doorbell sa amin, pero walang tao. At sira yung doorbell namin, pero tumutunog. Pangatlong beses na tumunog ulit yung doorbell namin, labas ako, wala talagang tao. Bumaba na yung mga kasama namin sa bahay, doon galing sa itaas. And then suddenly, nakita ni Grace, na yung aming kusina, yung kitchen namin, nasusunog na yung takore. Naubusan na ng tubig. Nagliliyab na siya. It is the work of God. Can we give God that praise? Kaya merong angel activity when we pray, when we fast. Remember this, mga kapatid, ang bintana, kapag ka marumi, kailangan mo linisan, o kaya kung gusto mo pumasok yung liwanag, aalisin mo yung kurtina. Same with us. When we fast, your spiritual window becomes clear. Kapag tayo nagpa-fasting, yung bintana natin, yung spiritual window natin, pumapasok yung liwanag ng Diyos. Gumagalaw ang Panginoon sa ating buhay. So fasting engages angelic activity and releases supernatural move of God. Pangalawa, fasting releases supernatural breakthrough of healing and restoration. Kapag tayo nagpa-fasting, merong healing, merong pagpapanumbalik. Winawasak ng fasting yung mga bagay na mahirap para sa atin. Minsan ang hirap manalangin, but when you fast, ang dali manalangin. Nabubuksan ng mga pintuan. Yung mga imposibleng bagay nagiging posible. Sinabi ng Isaias, kabanatang 78, talatang 6, ang ganito. Sabi ng Panginoon, ang ayunong makapagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Sabi ni Lord, sabi niya, nalulugod ako sa ayuno na may kasamang matuwid na pag-uugali. Kaya nga kagabi, pinag-usapan natin yung holiness, the discipline of holiness through fasting. Kapag tama yung puso mo na nag-aayuno ka, tumalikod sa kasalanan, namumuhay sa kabanalan, ito yung kinaluluguran ng Panginoon. Sabi niya, ang ayunong nakapagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Sabi niya, tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan. Pairalin ninyo ang katarungan. Palayain ninyo ang mga inaalipin at ang inaapi ay inyong tulungan. Yun yung fasting na nais ni Lord, na nakapagpapalugod sa Kanya. In the English version, ganito ang sabi ni Lord, is this not the fast that I have chosen? Hindi ba ito yung fasting na aking pinili? To loose the bands of wickedness. Na alisin yung tali ng kasamaan. To undo the heavy burdens. Alisin yung pabigat sa buhay. To let the oppressed go free. Palayain yung mga na-oppress, yung mga kinakawawa at maging malaya. And that you break every yoke. Na inyong alisin, inyong wasakin ang bawat pamatok. Yung yoke na ito, it speaks about the yoke of evil. The devil's yoke. Yung pamatok ng kaaway, pamatok ng kasamaan na dapat matanggal, maalis. Fasting breaks every yoke. Winawasak ng pag-aayuno yung bawat pamatok na galing sa kaaway. Minsan hindi natin alam, ang kaaway nagbibigay sa inyo ng kabigatan. Minsan nakakaranas ka ng parang bigla kang nadidepressed. Biglang parang ang bigat-bigat ng pakiramdam. That is the yoke of the devil. We don't know. Sometimes nakaka-penetrate siya sa iyo. Pinapana ka niya ng arrow of discouragement or arrow of depression or arrow of pain. Na bigla na suddenly, biglang sasakit ang ulo mo o may sasakit sa katawan mo.
Kaya nga sa fasting nito, magpipray tayo sa mga may sakit. Because fasting releases supernatural breakthrough of healing, of restoration. Naniniwala po ba kayo doon? Fasting breaks every yoke. Fasting is a supernatural force. Makapangyarihan ng pag-aayuno. Makapangyarihan yung nagpapakumbaba ka sa Panginoon. Na dumidepende tayo sa Diyos. That on our own, in our own way, in our own will, hindi natin kaya. That's why we depend on God. Kaya tayo nagpa-fasting, dumidepende tayo sa Diyos. Umaasa tayo sa Panginoon na mag-release siya ng supernatural breakthrough sa buhay natin. Ng isang makapangyarihang pagtatagumpay. Ng pagpapanumbalik ng mga bagay na ninakaw ng kaaway sa atin. Ng pagpapagaling sa ating buhay. At ang Panginoon, sabi sa Isaiah 58 verse 8, kapag ito ang ginawa ninyo, then your light, sabi niya, will break forth like the dawn and your healing will quickly appear. Gagaling ka. Kapag yung pag-aayuno na ginagawa mo ay nakapagpapalugod sa Diyos, ginagawa mo yung tama, ginagawa mo yung mabuti, ginagawa mo yung bagay na kaluguran ng Diyos. Then He said in verse 8, your light will break forth like the dawn. Yung liwanag mo ay magiging katulad ng liwanag sa umaga. Amen. Ang kagalingan ay biglang darating sa iyo. Amen. Maranasan mo yung kagyat at nagliang paggaling. Your righteousness will go before you. Yung katuwiran ng Diyos sa buhay mo mahayag. Amen. And the glory of the Lord will be your rear guard. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang iyong magiging bantay. Sabi sa wikang sa another version, your healing shall spring forth speedily. Kaya sa fasting, nire-repair ng Panginoon yung ating katawan. Nire-repair niya yung ating isip. When you fast, your soul will be healed. Kapag nag-fasting ka, pinagagaling ng Diyos ang iyong kaluluwa. Ang iyong kaisipan ay ginagawa niyang maliwanag. Kaya doon sa ating fasting na ito, nagkakaroon tayo ng focus. Nagiging maliwanag yung kaisipan. Yes, sometimes nakaranas tayo parang nahihilo ka ng bahagya. Ako, pag nakaranas ako ng pagkahilo, umuupo ako, umiinom ako ng mainit na tubig. Nire-refresh ko yung sarili ko. Because sa fasting, yung spirit natin pinalalakas ng Panginoon. Opo, ang ating katawan nakakaranas ng panghihina, nakakaranas tayo ng panginginig, di ba? Nakakaranas tayo ng parang gusto natin matulog na lang. Pero si Lord, nire-repair niya yung katawan natin. Amen. Pinagagaling niya yung katawan nito sa ating pag-aayuno. Purihin ang Panginoon. Kapag tumigil tayong pakainin muna yung flesh natin, yung katawan natin, sarili natin, sa pamagitan ng pananalangin at pag-aayuno, yung spirit natin, yung spirit being natin, nagiging dominant, nagiging strong. At ang pagpapagaling ng Panginoon ay nahayag ng walang pagpipigil o walang sagabal. Itong kagandahan, mga kapatid, ng pag-aayuno. Kaya every month, meron tayong prayer and fasting. At tuloy-tuloy ito hanggang 2026. Gawin natin to. Kasi ang tindi ng benepisyo ng fasting sa katawan. No? Nagbibigay ito, kumbaga sa scientific point of view, nagbibigay ito ng kaayusan sa ating katawan. Napapahinga yung kidney mo. Kasi ang kidney natin, yung bahagi ng katawan natin, talaga napapagod yan kasi kinakailangan magtrabaho. Yung heart natin, kinakailangan mag-pump kasi ang daming kinain. Kaya pagka nag-skip ka ng pagkain, nag-fasting ka, napapahinga yung puso. Napapahinga yung kidney. Napapahinga yung ibang bahagi ng katawan natin. Napapahinga yung ating atay sa pagsala ng mga bagay na pumapasok sa ating katawan. And then ang spiritual benefit nun, lumalakas tayo spiritually. Lumalago yung ugnayan sa Panginoon. Nakakaranas ka tinatawag ng spiritual breakthrough. Real talk lang ulit tayo, mga kapatid. May mga kagalingan na hindi kagad nangyayari. Kasi mas strong yung flesh.
Kaya nga kailangan sa fasting, pinapatahimik ng ating spirit being yung ating physical flesh, yung ating human desire, yung ating cravings. Para yung spirit, kasi ang kagalingan nag-start sa spirit being natin. Papunta sa ating mind, sa ating will, sa ating emotion, and of course sa ating physical body. And third, fasting brings deliverance that moves you from the natural to the supernatural. Kaya ang fasting, hindi ka lamang nag-engage dun sa angelic activity, no? Sa supernatural move of God. Ang fasting ay, kumbaga, hindi lamang siya nagre-restore ng kagalingan sa atin, kundi ang fasting, it brings deliverance, nagbibigay sa atin ng kalayaan, upang tayo ay maalis doon sa natural way, papunta doon sa supernatural work of God. Doon sa ordinaryong pamumuhay, papunta doon sa extraordinary move of God. Sa pagpapasting, inililipat po tayo, inaalis tayo doon sa human strength, human will, human way, human will to divine empowerment, to divine will, to divine purpose, to divine strength. Kasi yung flesh natin, yung physical body natin, yung sarili natin, lagi nagsasabi ng ganito, maayos ko yan. Yung problema namin, mafi-fix ko yan. Masosolve yung problema namin. I can figure it out. Ibig sabihin, kumbaga, kaya ko solusyonan yung problema namin in my own will, in my own way, sa paraan ko. Ganon tayo bilang tao eh. Pagka may problema sa pamilya, kaya ko yan, kaya ko yan. But you know, the reason why we fast, kasi may mga bagay sa buhay natin, sa pamilya natin, na hindi natin kaya. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin mapagtatagumpayan sa pamagitan ng ating sariling lakas, sariling kakayanan, sariling kaisipan. Fasting overcomes the natural mindset and forces us to depend on God. Inaalis tayo ng fasting doon sa natural na kaisipan natin, sa pangkaraniwang kaisipan, sa pansariling kaisipan. At pinupwersa tayo na dumepende sa Diyos. Kaya kapag hindi ka nagpipray, dumidepende ka sa sarili mong lakas, sa sarili mong abilidad. That's why, when we pray, we depend on God. Dumidepende tayo sa Diyos. Na ang Diyos ang pinagmumulan ng ating kalakasan. Ang Diyos na nagpapagaling. Ang Diyos ang gumagawa ng himala. Pumapasok tayo sa isang senaryo ng isang supernatural na pagkilos ng Diyos. Minsan nangyayari sa atin eh. Sinusolusyonan natin yung problema natin sa sarili nating lakas, sarili nating paraan. Huwag po natin gawin yan. Because we will fail. That's why we have God. Amen? Naniwala po ba tayo sa Diyos? Can we give Him that praise? Meron tayong Diyos na gumagalaw, kumikilos, nakatingin sa atin, nakasubaybay sa'yo, nakabantay sa'yo. Na kapag ikaw ay nasa isang pangangailangan, na isang problema, ipapadala niya ang anghel to help you, to guide you, to protect you. Tingnan natin ito. Mateo, kabanatang 17, talatang 14. Nang dumating sila sa napakaraming tao, lumapit sa kanyang isang tao, lumuhod sa harapan niya. Galing ang Panginoong Isus sa bundok, kasama niyang kanyang tatlong alagad. Pagbaba niya, napakaraming tao doon sa kapatagan. At lumapit sa kanya isang tao, lumuhod sa harapan niya. At ang wika niya, nagsabi, Panginoon, sabi ng lalaki ito, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y mayroong epilepsiya at lubang nahihirapan, sapagkat madalas siyang bumabagsak sa apoy at sa tubig. Verse 16, talatang 16, dinala ko siya sa iyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. Ito yung senaryo. Na yung mga alagad, lumalakad sa sarili nilang paraan,
sa sarili nilang kaisipan, sa sarili nilang lakas. At may pagkakataon na mayroong isang bata na nilapit sa kanila upang ipanalangin at pagalingin. Pero sabi ng kasulatan, sabi ng tatay, hindi siya nila napagaling. Sumagot ang Panginoong Hesus sa talatang 17. At sinabi ng Panginoon, o lahing walang pananampalataya at napakasama. Think about this. Tinatawag ng Panginoon na lahing masama at napakasama o walang pananampalataya, yung gumagalaw sa sariling kakayanan, sa sariling lakas, sa kanilang sariling kalooban. Gusto nilang gumaling yung bata, pero hindi gumaling yung bata sa kanilang sariling paraan. Sabi ng Panginoon, hanggang kailan ko kayo makakasama? Gaano katagal ako magtitiis sa inyo? Sinabi niya, dalhin niyo sa akin ang bata. Talatang 18, sinaway ng Panginoong Hesus ang demonyo at lumabas ito sa bata. Gumaling ang bata ng oras ng iyon. Bakit? Kasi alam ng Panginoong Hesus yung dahilan kung bakit yung bata meron siyang karamdaman. Talatang 19, pagkatapos ay lumapit ng sarili na ng mga lagad kay Jesus at sinabi nila, bakit hindi namin iyon napalayas? Lord, bakit hindi po namin nagawa? Alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanila, talatang 20, dahil maliit ang inyong pananampalataya. Alam mo, kapag tayo nagre-relay sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling kalooban, ang pananampalataya natin lumiliit. At ito nangyari sa kanila. Sapagkat katotohanan ng sinasabi sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, sabi ng Panginoon, sasabihin niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito, at ito'y lilipat, at sa inyo ay walang hindi maaring mangyari. Ibig sabihin, walang magiging imposible sa inyo kung kayo ay mayroong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa. At meron pang dinagdagang Panginoon sa talatang 21. Sabi ng Panginoong Hesus, ngunit ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng pananalangin at ayuno. In the English version, Jesus said, this kind goes not except by prayer and fasting. Think about this. Jesus said, the Lord said, this kind, itong uri nito, ano itinutukoy ng Panginoon na this kind? Ito tumutukoy doon sa demonic harassment, sa demonic intervention, sa demonic attack. Sabi ng Panginoon, ito mga demonic harassment, demonic intervention, demonic work, hindi ito aalis maliban sa pananalangin at pag-aayuno. Kaya may mga demonic harassment, may mga demonic intervention sa buhay ng mga tao na parang normal na lang sa kanila. Normal na lang ang kasamaan, normal na lamang ang galaw ng kaaway, ordinaryo na lang sa kanila. At hindi umaalis sa masamang espiritu dahil hindi sila nananalangin at hindi nag-aayuno. That is why we pray and fast. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus yan? Kasi ang Panginoong Hesus, tinalo niya ang demonyo nung siya'y nag-aayuno. Amen? Sa Matthew chapter 4, pinagtagumpayan niya ang kaaway, ang demonyo, because siya'y nag-ayuno. Mga kapatid, kapag ikaw ay nag-ayuno, when you fast, demons lose grip, temptations weakened, and all bondages break. Kaya napakahalaga ng pag-aayuno eh. Kapag ikaw ay, alam mo, kapag ikaw ay lumuhod at lumapit na sa iyong ama na nasa langit, nanginginig na ang dyablo sa iyo. Sapagkat alam niya, humihingi ka ng tulong sa iyong tatay na nasa langit. Alam niya, merong supernatural help that comes from heaven. Amen? Can we give God that praise? Kaya ang iglesyang ito,
ay nananatili because we pray, because we fasted, because we ask for the divine intervention of God. Hindi natin to kaya. Hindi ko to kaya. Kaya ako'y lumalapit sa Panginoon, lumuluhod ako, umiiyak ako sa Panginoon. Kasi may mga stronghold na napakalalim ang pagkakaugat. May mga kasalanan sa tao, sa buhay ng tao, na napakalalim ang pagkakabaon ng kasalanan. At ang kalayaan ay nagiging madali lamang kapag merong masidhing pananalangin at pag-aayuno. Tandaan natin mga kapatid, hindi mo kayang putulin ang isang lubid sa pamagitan ng mapurol na kutsilyo. Hindi mo magagawa. Mahihirapan ka. So, ano ibig sabihin nun sa atin? Kung nais natin maputol ang gawa ng kaaway, fasting sharpens spiritual weapons. Fasting sharpens your spiritual sword. Pinapahasa, pinapatalim ng pag-aayuno yung iyong spiritual sensitivity, yung iyong spiritual weapons, yung iyong spiritual sword. Pinapatalim ito para maputol ang gawa ng kaaway sa buhay natin. That's why when we fast, pinalalakas ni Lord yung discernment. Yung insight natin sa isang particular na problema, sa isang pangyayari sa ating buhay. Real talk ulit mga kapatid. Some of us are too strong in the natural. Ang iba sa atin, masyado tayong malakas doon sa natural way natin. In our physical being. That's why, mahina tayo sa supernatural. Pagka sinabing supernatural, ito yung makapangyarihang gawa ng Panginoon. Ang Diyos, hindi siya gumagalaw, hindi siya kumikilos kapag masyadong malakas. Yung ating pansariling kalooban, yung ating kakayanan. That's why the Bible says, it's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. And so when we fast, when we pray, we connect ourselves to the spirit world, to the Holy Spirit. You see, fasting switches the source of power and activates the power of heaven. Sa pag-aayuno, ina-activate natin ang kapangyarihan ng langit sa ating buhay. If you want supernatural victory, kung nais natin ang supernatural manifestation ng kapangyarihan ng Diyos, let us live a lifestyle of fasting. Mamuhay tayo. Maging habit natin. Na talagang yung oras ng pagkain natin, ibibigay natin sa oras ng pananalangin. Sa oras ng pagninilay-nilay ng salita ng Panginoon. Upang yung ating spirituality, yung ating spiritual life, ay lumago, lumakas. You see, when you fast, God begins to do what you cannot do. Kapag tayo nag-fasting, nag-ayuno, katulad ng ginagawa natin ngayon, gumagawa ang Diyos ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kasi dumidepende tayo sa Diyos. Umaasa tayo sa Panginoon. Umaasa tayo sa Kanyang pagkilos. Alam niyo, sabi ng aklat ni Mateo, kabanatang 6, talatang 17, ganito ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, kapag nag-ayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo. Maghilamos ka ng iyong mukha. Bakit? Talatang 18, upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong Ama na nasa lihim. At gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakakita ng lihim na bagay. So pag nagpa-fasting ka, hindi mo pinapakita o hindi mo binobroadcast sa tao, nagpa-fasting ako. Mukha ko malungkot, mukha kong kawawa, mukha ko miserable. No, hindi. Naayos mo yung sarili mo.
Kasi yung ginagawa mo ay ginagawa mo sa Diyos. It says in English version, it says, your Father, take note of this. Your Father will reward you openly. Do you believe that? Your Father will reward you openly. When you fast, supernatural rewards manifest. Supernatural rewards include, ano itong supernatural rewards? Divine opportunities. Merong makalangit na mga pagkakataon o mga bukas na pintuan, open doors. May mga bukas na pintuan ng pagpapala o bukas na pintuan ng mga chances and opportunities sa iyong buhay. When you fast, supernatural rewards include promotion. Pinopromote ka ni Lord spiritually. And don't forget, promotion does not come from the east or from the west. Promotion comes from God. God will reward you. Because nagsakripisyo ka. Itong ating pag-aayunong ito ng 3 araw ay pagsasakripisyo natin. May promotion. Merong unusual favor. Ano itong unusual favor? Yung pagliligtas ng Panginoon. Remember nang si Esther. Sa Esther chapter 3, si Haman ay nagbigay ng kautusan na lahat ng mga Hudyo papatayin. At sa Esther chapter 4 verse 16, verse 6, sabi ni Esther, mananalangin ako. Magpa-fasting tayo, mag-aayuno tayo. 3 araw, hindi kayo kakain. Walang kakain. Walang iinom ng tubig. Mas mahirap yun. Kung hindi nila ginawa yun, patay silang lahat. Pero dahil nag-fasting sila, nag-ayuno sila, 3 days and 3 nights. Without food, without water. Ang Panginoon nagbigay ng unusual favor. Yung verdict, yung hatol na lahat ng Hudyo papatayin, na bago. Yung nagbigay ng hatol, siya yung hinatulan. Bakit? Kasi nakialam ang Diyos, nag-intervene ang Diyos dahil sila ay nag-ayuno. Amen? Merong unusual favor. Accelerated breakthroughs. Answered prayers. Kaya sa pag-aayuno na to, pananalangin natin, may mga kasagutan sa panalangin. Merong supernatural provision. Remember in Acts chapter 13, nung nag-fasting sila, ang Diyos nag-release ng supernatural direction, supernatural manifestation. Nagsalita ang Panginoon sa kanila. Ang Holy Spirit nagsalita sa kanila. Nagkaroon sila na tawag na supernatural missions to reach out for people. Supernatural strategy and expansion of the church. Ang book of Acts, makikita natin doon yung manifestation sa aklat ng mga gawa. Kaya yung ating church pinattern natin, not just in name, but in manifestation. That's why I keep on praying. Because I believe that there's more with God. May gantimpala. May binibigay ng Panginoon na pagkilos. Merong supernatural provision. Can we give God that praise? There's supernatural provision. Kasi ang favor ni Lord, mga kapatid, of course, mahal ni Lord lahat ng tao, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga anak niya, mahal ni Lord. Kaya lang, merong some levels of favor na nire-receive ni Lord doon sa mga laging nagpa-fasting. Meron talagang matinding favor. Tandaan natin mga kapatid, in conclusion, fasting is not a diet, not a religious ritual, not a punishment. Hindi natin pinahirapan yung sarili natin kapag tayo nagpa-fasting. Take note of this. Fasting is a supernatural key that unlocks supernatural door. Not just supernatural door, but supernatural doors. Ina-unlock ng fasting ang mga supernatural na pintuan ng mga pagkakataon, ng mga blessing, favor, provision.
When you fast, your spirit awakens. Your spiritual eyes open. Your spiritual ears hear. Your heart becomes tender. Heaven moves. Angels fight for you. Breakthroughs come. Chains break. Miracles manifest. And God reveals Himself in a greater way. Amen? Kapag tayo nag-aayuno, binubuksan, ginigising ng Panginoon ang ating spirito. Binubuksan niya ang ating spiritual ng mga mata. Yung ating tenga, nakakarig tayo. And we need to hear God. We need to hear the voice of the Lord. Yung puso natin, pinapalambot niya. Ang langit gumagalaw. Ang mga anghel nakikipaglaban sa atin. Nakikipaglaban ng mga anghel para sa iyo. Nakipaglaban ng mga anghel para sa iyong pamilya at yung pagtatagumpay binibigay. Winawasak niya yung mga tanikala. Kung may mga tanikala sa buhay natin, may mga bandages, may mga yoke of evil, binabasag niya yan ng Panginoon. At merong himala at naghahayag ang Diyos ng kanyang sarili sa kanyang kaparaanan. Supernatural begins where the natural ends. Ang supernatural ay kumikilos kapag yung natural na kalooban ng tao, nagawa ng tao, ay tumitigil. Kaya sa 3 araw na ito, tumigil tayo sa ating sariling kalooban at mahayag ang supernatural work ng Panginoon sa ating buhay. Fasting brings you to the end of yourself so that God can begin His supernatural work. Hindi ko alam sa inyo mga kapatid, pero ako, habang nabubuhay ako, gusto kong makakita ng mga himala. Gusto kong makakita pa ng mga taong gumaling. Gusto kong makakita pa ng mga taong na bago ang buhay. Gusto kong makita ang galaw ng Diyos. This is the desire of my heart. That's why I serve God. I want God to move mightily. Not just in my life, not just to my family, but to everyone, sa ating lahat. Amen? Do you believe that? Na pwedeng gumalaw, kumilos ang Diyos sa iyong buhay sa makapangyarihang paraan na mga imposible ay maging posible sa iyong buhay. Tayong lahat. I have this last question sa inyo. Mula sa aking puso, mula sa aking kalooban. Handa ka ba? I-enjoy mo yung fasting sa buhay mo upang ang langit ay mabuksan o gumalaw sa iyong buhay. Are you willing to enjoy fasting? Enjoy natin yung fasting. Hindi yung pagka narinig natin ang unang araw, pangalawang araw, o yung unang Monday, second Sunday, third day of the month. Para bang sabihin natin, ay, fasting na naman. Parang punishment sa atin yung fasting. Hindi po. Enjoy natin ang fasting. Opo, alam ko mahirap. Mahirap nag-skip tayo ng pagkain. No? Dahil pat kung sanay tayo kumain ng marami. But enjoy natin ang fasting. Upang ang langit ay gumalaw sa ating buhay. There's more with God. Pangalawa, do you want to experience the supernatural dimension of God? Gusto mo bang maranasan yung tinatawag na supernatural dimension? Ibig sabihin, yung makapangyarihang antas ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Yung mga naranasan natin na makapangyarihang pagkilos ng Diyos, pag-aplos ng Diyos sa puso natin, there is more for that. That's why the Bible says, as we behold Jesus, as we behold Him, we are being transformed into the same image from glory to glory. From another level of glory to another dimension of glory. From another level of faith to another level of faith. From grace to another level of grace. From this favor of God
to another level of God's favor. From this provision of God to another level of God's provision. That is supernatural dimension of God. Merong mas mataas na antas ng paglilingkod sa Diyos. Mataas na antas na mararamdaman mo, mararanasan mo ang Diyos totoo. Ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos nagmamahal sa iyo, ang Diyos meron siyang mga bagay na inihanda sa iyo na hindi pa sumagi sa iyong kaisipan, hindi pa sumagi sa iyong puso. Mas matindi, mas makapangyarihan. Kaya yun ang aking panalangin. Maranasan yung mas matinding pagkilos ng Diyos. Hindi lamang sa aking buhay, hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa bawat pamilya sa Acts Community Ministries. Bawat pamilya makaranas ng matinding pagkilos ng Panginoon. Matinding provision ng Diyos. Supernatural manifestation. Supernatural provision. Supernatural favor. Supernatural blessing of God. And third, are you ready to step out of the natural and walk in the supernatural? Handa ka ba na umalis ka doon sa natural na buhay? Doon sa pagiging komportable mo. Naalala nyo yung lalaking paralitiko sa aklat ni San Juan Kabanatang 5. Alam ng Panginoong Isus ang kanyang kalagayan. Alam ng Panginoong Isus ang dahilan kung bakit siya naratay sa loob ng 38 taon. Pero sabi sa kanya ng Panginoong Isus, ibig mo bang gumaling? At sabi niya, Panginoon, Lord, sabi niya, Ginoo. Di niya pa nga tinawag ng Panginoon si Lord. Sabi niya, Ginoo, wala po akong kasama. Wala pong tutulong sa akin na makaalis. Sa akin kinalalagyan at makapunta doon sa kung saan mayroong himala. Kapag gagalaw ako at pupunta doon, nauuna ang iba sa akin. Bakit ganun ang kanyang kalagayan? Kasi naging komportable siya sa kanyang natural na kalagayan. Ano sabi ng Panginoong Isus sa kanya? Sabi ng Panginoong Isus, tumayo ka. Bitbitin mo ang iyong higaan. Lumakad ka. When he received the word of Jesus, the command of Jesus, nagkaroon ng kalakasan sa kanyang buhay, tumayo siya. Binitbit niya ang kanyang higaan na simbolo ng kanyang patotoo. Dala-dala niya yung kanyang patotoo at lumakad siya. Hindi lamang siya lumakad sa kanyang natural na paglakad, lumakad siya sa supernatural walk with God. Why? Because he walked by faith, not by sight. Lumakad siya sa pananampalataya, hindi sa kanyang nakikita na literal. Hindi sa natural na kaparaanan, kundi sa supernatural move of God in his life. Mga kapatid, alam niyo, matagal na tayo dito. Marami sa atin, masyado tayong malakas sa natural na bagay. Sa sarili nating kaparaanan. It's about time na mabago na yung ating atmosphere. Mabago ka. Maalis ka sa komportableng buhay. Maalis ka doon sa natural na buhay. It's about time for us to walk in the supernatural. To walk by faith and not by sight. It's about time for us to keep on believing, to keep on standing in the word of his covenant. We are in a covenant. You are in a covenant with God. We are in a covenant with Jesus. At sa covenant, lahat ng pangako ng tipan ay para sa iyo. Kagalingan, katugunan, kasaganaan. Sa covenant, illegal ang sakit.
covenant, illegal ang karamdaman. Sa covenant, illegal ang gawa ng kaaway. Because when you are in a covenant, you are protected. Recipient ka. Beneficiary ka ng pagpapala. Beneficiary ka ng kagalingan. Kaya kung mayroong sakit at karamdaman sa iyo, sabihin mo sa sakit at karamdaman na nasa katawan mo, illegal ka sa aking katawan. Umalis ka sa akin, sapagkat may covenant ako sa Diyos. Ako ay templo ng banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoong Hesus na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay ay nananahan sa iyo, ang banal na Espiritu na nagbigay ng buhay sa Panginoong Hesus, ang siyang pagbibigay ng buhay sa iyo. Kaya illegal sa katawan ng isang anak ng Diyos ang sakit at karamdaman. Illegal sa iyo ang gawa ng kaaway. Illegal sa iyo ang pandaraya ng kaaway. Hindi nagawang pagalingin ng mga alagad yung bata na merong epilepsiya. Bakit? Kasi lumalakad sila sa kanilang natural na kaisipan, sa kanilang natural na damdamin, sa kanilang natural na kakayanan, sa kanilang sariling kalooban. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, o lahing walang pananampalataya, lahing masama. Nais ko sabihin mga kapatid sa inyo, tinatawag ng Panginoon na lahing walang pananampalataya at masama sa kanyang paningin ang kanyang mga anak na hindi lumalakad sa pananampalataya. Ang kanyang mga anak na hindi nabubuhay sa pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, hindi mararanasan ng isang tao yung supernatural move of God. And so right now as we pray right here, umalis ka sa komportabling buhay. Umalis ka sa natural na kaparaanan ng buhay. Umalis ka sa iyong sariling kalooban, sa iyong sariling kakayanan, at tumipente ka sa Diyos. Siya ang pinagmumulan ng kagalingan. Siya ang pinagmumulan ng kalakasan. Ang Panginoong Hesus ang pinagmumulan ng karunungan, ng kapangyarihan. Wala nang iba. Dumipende tayo sa Kanya. Umasa tayo sa Kanya. Amen. So let's pray, Lord. Hallelujah. Umaasa kami sa iyo. Ang iglesyang ito, Panginoon, umaasa sa iyo. Dumidepende kami sa iyo, Panginoon. Hindi sa aming sariling lakas. Hindi sa aming sariling talino. Hindi sa aming sariling kakayanan. Hindi sa aming sariling kalooban, Panginoon. Wala kaming magagawa sa aming sariling paraan kung wala ka sa amin, Panginoong Hesus. Wala kaming magagawa. Kaya sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami, Panginoon, ay sumasampalataya. Sa iyo kami, Panginoon, ay tumitindig upang kami magkaroon ng patotoo sa aming buhay. Na kami lumakad sa pananampalataya. Ang iyong mga anak ay lumakad sa pananampalataya, lumakad sa kapangyarihan ng Diyos. Oh, hallelujah in Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Holy Spirit, lead us, Lord, to stand on the promise of your word and in the power of the Lord Jesus. Oh, we believe, Lord. We believe in the supernatural work of God. We believe, O Lord, in the supernatural move of the Holy Spirit. We believe in the angelic activity. Send your angels, Lord. Send your angels, Lord, to keep your people away from evil in Jesus' name. Send your angels, Lord, to release the vision, release the revelation, release the spiritual understanding in the name of Jesus. Oh yes, Lord.
We desire, oh God, to experience you, oh Lord, on a deeper, higher, and more supernatural dimension, supernatural level, oh Lord God. In the name of Jesus, Lord, cleanse our heart. Give us that right heart, Lord. For us to depart from our own will, from our own desire, from our own cravings, in the name of Jesus. For us to desire the Spirit of the living God. For us to desire the move of God in our lives. Break every stronghold, Lord. Break every work of evil. Break every yoke of bondages. I break the yoke of bondage, the yoke of evil in your life in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng pandalaya at kasinungalingan ng dyablo ay aming winawasak sa buhay ng bawat isa at sa lugar na ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, release, oh Lord. Release, oh Lord, your power. Release, oh Lord, your power. Oh, in Jesus' name. Let supernatural revelation manifest. Let heavens be opened. In Jesus' name. And let the angelic activity manifest. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Open their spiritual eyes. Open their spiritual ears that they may hear the voice of God. Open their spiritual understanding for them, Lord, to have a deeper understanding of that spiritual insight, of the spiritual understanding in Jesus' name. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. I remove every distraction. I remove that word of evil that blocks the heaven's signal in Jesus' name. Father, release visions. Release direction. Father, in Jesus' name, release strong discernment against evil in Jesus' name. Sharpen their understanding, O Lord. Sharpen our understanding, O Lord. Sharpen our spiritual insight. Sharpen our discernment, Lord. Sharpen our vision. Sharpen our purpose, O Lord. Sharpen our direction in life in Jesus' name. Oh, hallelujah. 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 Oh, Father, in Jesus' name, release supernatural understanding to your people. Release supernatural visions. Release prophetic revelation. Release, O Lord, the prophetic utterance in Jesus' name. Open to us the door of words, the door of understanding, the door of revelations, prophetic understanding, prophetic revelation in Jesus' name. Oh, hallelujah. 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 Father, in Jesus' name, remove
the works of evil in the lives of your people in this place. In Jesus' name, I rebuke every sickness. I rebuke that sickness in your body. I command that sickness in your body to get out in Jesus' name. For sickness and diseases, they are illegal in your body. For you are the temple of the Holy Spirit. And you have that covenant with the Lord Jesus Christ. Receive your healing in Jesus' name. Receive your deliverance in Jesus' name. Receive that supernatural strength in Jesus' name. Receive the supernatural blessing, the supernatural favor that comes from God in Jesus' name. Receive your healing. Receive your restoration. Ibalik sa'yo ang lahat ng mga ninakaw ng dyablo. Lahat ng mga ninakaw ng dyablo. Maibalik sa'yo in Jesus' name. Marilis sa'yo ang lubusang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Let the light of God break forth into your life like a dawn in the morning. Let your healing manifest speedily, quickly in Jesus' name. Let the righteousness of God prevail in your life. Go before you in Jesus' name. Let the glory of the Lord be revealed in your life, in your family. Let His glory be revealed in your life in Jesus' name. Your mind be healed. Your soul be healed in Jesus' name. Your will be healed in Jesus' name. Your emotions be healed in Jesus' name. Your spirit be strengthened in Jesus' name. Let the Lord repair your body in Jesus' name. The Lord repairs your body in Jesus' name. Let your body be repaired in Jesus' name. Ayusin ng Panginoon ang iyong katawan. Pagkalooban ka ng kalusugan. Kalusugan sa iyong katawan. Kalusugan sa iyong kaisipan. Kalusugan sa iyong relasyon. Kalusugan sa iyong finances. Kasaganahan sa iyong buhay. Kasaganahan sa iyong pamilya. Habulin ka ng pagpapala in Jesus' name. Habulin ka ng kabutihan ng Diyos. Lahat ng pagpapala manahan sa iyo. In Jesus' name. Supernatural manifestation manifest in you. In Jesus' name. In the name of Jesus. I declare supernatural deliverance into your life. Kalayaan sa iyong pamilya. Kalayaan sa pagkakagapos. Kalayaan sa gawa ng kaaway. In the name of Jesus. Deliverance from human will, human strength, human way. In the name of Jesus. Be delivered from evil. Receive divine empowerment right now in Jesus' name. Lord, we receive divine empowerment. We receive divine strength. We receive divine peace. We receive prosperity. We receive divine and supernatural provision. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We receive healing. Healing in our spirit. Healing in our being.
Healing in our soul. Healing in our body in Jesus' name. Yes, Lord. Father, in Jesus' name, sharpen their spiritual weapons. Sharpen their spiritual sword. Sharpen their minds, Lord. Sharpen their hearts, Lord. Sharpen their soul in Jesus' name. Sharpen their spiritual discernment in Jesus' name. In Jesus' name. Supernatural victory manifest in your life. Supernatural blessing. Supernatural provision. Supernatural work of God manifest into your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Divine opportunities. Open doors of opportunities. Promotion comes to you. Unusual favor manifests into your life. In the name of Jesus, I declare unusual favor into your life. I declare unusual blessing into your life. I declare accelerated breakthroughs into your life. I declare answered prayers into your life. In the name of Jesus Christ, I declare supernatural provision, prosperity, supernatural power of God manifest into your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, come on, give God the praise. Come on, praise Him. Come on, worship Him right now. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Send your angels, Lord, to keep them safe. Thank you, Lord, for your angelic activity in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, thank you so much for another level of supernatural manifestation in our lives. Thank you, Jesus. Thank you for your blessing. Thank you, Lord, for all the benefits of the covenant. Thank you, Holy Spirit. We are your temple. Strengthen us, Lord. Palakasin mo ang bawat isa. Patibayin mo ang pananampalataya. Lumakad ang iyong mga anak sa pananampalataya. Lumakad sila sa kanilang patotoo ng iyong mahimalang pagkilos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan sa bawat puso. Kapanatagan ng kaisipan. Kabutihan ng buhay, kagandahan ng buhay, kagaanan ng buhay, kasaganahan ng buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Katagumpayan, katagumpayan, katagumpayan ng mahayag sa iyong buhay. Ang karunungan ay sumagana sa iyong buhay. Ang katalinuhan ay sumagana sa iyong buhay. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sumagana sa iyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kapayapaan sa aming buhay. Sa iyong katugunan sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa kagaanan ng buhay. Maraming salamat sa kagalingan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa kalakasan. Maraming salamat sa kagandahan at kabutihan ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Come on, give God that praise. Hallelujah. We bless your name, Lord. We honor you. We love you, Jesus. We bless your name, Lord. Thank you so much for your goodness, Lord.
Patuloy mong pangliwanagin, Panginoon, ang iyong mukha sa bawat isa. At ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang pag-uwi. Samahan mo sila at pasilangin mo ang iyong mukha sa kanila. Samahan mo sila ng iyong mga banal na anghel, Panginoon. Nilayo mo sila sa masama. Patuloy kang mapagbiyaya at mahabagin sa bawat isa. Tumingin ka, Panginoon, sa mukha ng iyong mga anak na mayroong paglingap, di pagmamalasakit, puno ng pagmamahal at pagpapala sa bawat isa. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Hallelujah. We give you praise, Lord. Thank you so much, Lord, for your goodness. We give you all the glory, all the honor, and pleasure to you, Lord. Lead us, O Lord God, to live that life that pleases you. Mabuhay kami at mamuhay ng pamumuhay na nakalulugod sa iyo. Salamat, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapala at pag-iingat sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sumainyo at sumagana sa inyong buhay ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. There is more with God. Amen. Tomorrow night is our last night. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. God bless everyone.